Every 2 or 3 years, entitled yung mga toll operators natin to apply for the toll increase. So for 2024, may mga existing toll rate application, toll rate adjustment petition sila. But the TRB is still reviewing and evaluating. Meron pang mga petisyon para sa toll hike ang patuloy na pinag-aaralan ngayon ng Toll Regulatory Board o TRB. Posible naman itong madesisyonan bago matapos ang taon, ayon kay TRB Executive Director Alvin Carullo. Most probably yan mga end of the year, third quarter or end of the year. Ayon kay ED Carullo, isa sa mga konsiderasyon ang inflation. Kapag mataas ito, pwedeng aprobahan ang toll hike pero hahati-hatiin ang period ng implementasyon. Pagka naman mataas yung adjustment, the board usually will grant it but in tranches para hindi masaktan yung ating mga motorista. Halimbawa anya ang toll hike na ipinatupad ng NLEX noong linggo na unang bugso pa lamang. Inaasahan namang sa susunod na taon ay ipapataw na ang susunod na toll hike. Inaprubahan ng board yung increase pero ang pina-implement lang is the first tranche. So yung second tranche next year. Tumaas lang siya kasi meron siyang another add-on toll rate for the Candaba Third Viaduct. Ayon sa TRB, kabilang sa mga tollway na merong pending na petisyon sa toll hike, ang Muntinlupa-Cavite Expressway, Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX, at South Luzon Expressway o SLEX. Habang ang Cavite-Laguna Expressway naman o CALAX, inaasahan nilang maghahain ng petisyon ng opening toll rate dahil sa pagbubukas ng bagong segment nito. Sa ngayon, dahil bago ang kalihim ng Department of Transportation na si Secretary Vince Dizon, naghihintay pa ng policy direction ang Toll Regulatory Board sa mga dapat ikonsidera para aprobahan ang mga toll hike petitions. Ang Secretary ng DOTR ang tumatayong chairman ng TRB at merong pinal na desisyon. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.